Ikaw ba ay may planong kumuha ng bahay this year? So, kaya ka nandito kasi para mas matutunan mo pa kung ano ang proseso ng pagkuha ng bahay. Sa pagkuha po ng bahay, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung mga step-by-step process sa pagkuha ng housing loan? Bago ka kumuha ng bahay, gusto mong gumawa muna ng research or makinig sa mga kagaya nito para magkaroon ka ng idea kung ano yung step-by-step process ng pagkuha ng bahay. Sa pagkuha po ng bahay, ang una pong proseso is reservation. Let's say po, kayo po ay nakausap na ng inyong ahente and na-pre-qualify na rin niya po kayo at kayo din po ay nakapunta na po sa site at nagustuhan niyo po yung property or yung project. Ayan po, magpo-proceed na po tayo sa reservation. Sa reservation po, dapat dala nyo na po yung requirements nyo and dala nyo na rin po yung reservation fee. Ayan po. And after po ng reservation, magpo-proceed na po tayo sa down payment. Sa down payment po, iba-iba po yan. Depende po kung ang inyong napili is RFO or pre-selling. Usually po, pag RFO, 3 months or 3 to 6 months lang po yung magiging monthly down payment mo. Pero kung RFO naman po, 2 years po yan. 24 months po ang iyo pong down payment. And after naman po nun, meron po tayong tinatawag na waiting period. Sa waiting period naman po, yun po yung, usually po yun 1 to 2 months. Depende po sa developer. Meron naman pong 3 to 6 months. Ano po ang meron na sa waiting period? Doon po yung magkakaroon naman po ng individual titling po sa ating mga house and lot. And syempre, aayusin din po ni developer yung linya ng tubig at linya po ng kuryente. And ang kagandahan po sa ating waiting period, after po natin mag-down payment is stop payment po yan. Meron po tayong time para mag-ipon dahil po pag nag-start na po ang ating housing loan, kailangan po natin ng budget para sa first monthly amortization mo po and sa move-in fee mo rin po. And ayan po, note lang din po na hindi po lahat ng developer ay stop payment. Yung iba po is continuous payment. Ayun po. So, bago po i-process ang ating housing loan, dapat po ang ating pong bahay is 100% constructed na din po. And note din po na dapat fully paid na po ang ating down payment bago po mag-start ang ating housing loan. And ayun din po, sa part naman po ni developer, dapat meron na po, naasikaso na rin po yung linya ng tubig at ng kuryente. And yung compliance din po, dapat complete requirements po. Yung compliance po ng individual titling po ng property. Ayun po. And after naman po nyan, magsasubmit naman na po tayo ng requirements. Halimbawa, okay na po yan lahat, magsasubmit naman na po ng requirements. Sa pagsasubmit po ng requirements, dapat po ang ipapasa po natin bilang mga buyers is yung updated po and complete requirements. At pag naipasa nyo na po yan lahat sa developer at sinamahan po kayo ng inyong ahente para masubmit po lahat ng mga kulang na documents and mga requirements po ninyo, ipo-forward na po yan sa Pag-ibig. And pagdating po sa Pag-ibig, ayun po, magkakaroon po ng CI. Yung CI naman po is credit investigation. Sa credit investigation naman po, doon ay pag tatawag po sa inyo ang CI para i-verify po kung doon pa rin po kayo nag-work or kung hindi man po is kung currently employed po kayo and i-check din po nila kung yung sinubmit nyo po is tugma doon po sa mga pinasa nyo. Ayan po. At magkakaroon din po ng buyers validation seminar. And after po nun, mag-aantay lang po tayo ng 1 month. At yun, once na ma-loan take out na po kayo, ayan po, house turnover na po. Ayan po, pagdating sa house turnover, dahil po na nabanggit ko kanina, magkakaroon po kayo magbabayad po kayo sa move-in fees and yung first monthly amortization nyo po. And after po nun, punch listing na po. Sa punch listing naman po, mag-check po tayo ng unit kasi
bago po kayo lumipat, i-check nyo po yung unit kung okay na po. And usually, sasamahan po kayo niya ng inyong ahente at pupunta po kayo sa engineering office. Sa punch listing po, i-check nyo yung unit kung okay na, kung pwede nang i-turn over or kung may aayusin pa. Ayun po. And ang last po is yung renovation. Ayan po. Sa renovation naman po, doon po naman po ay kung may papagawa kayo. Usually po kasi yung ating mga binibenta po na bahay is ano pa po siya, kumbaga bare type po. Pag bare type po, yun po yung wala pang kulay and wala pa pong partition. So sa renovation po, doon po papasok yun. Kung may papagawa kayo sa inyong bahay, kung magpapapartition po kayo, magpapakulay, and magpapa-extension naman po sa labas or sa service area din po ng inyong bahay. And sa renovation po guys, mag-ready lang po kayo kasi meron po tayong babayaran sa construction bond. Sa construction bond naman po guys, refundable naman po yun basta wala lang po kayong violation sa inyo pong pagpapagawa ng bahay. Ayun po, maraming salamat po. I hope po na may natutunan po kayo sa video ito and see you po sa next vlog. Thank you and God bless po.